PLDT pinakilala muli ang kanilang sarili sa NX-LED. Relax lang ang lola nyo na matalo NX-LED. NX-LED, import ginalingan kahit papano. Bigyan natin ng review ang laban. Chocomucho, posibleng manalo sana, kaya lang hindi binabad ang import, walang tiwala. Bigyan natin ng review ang laban din nila. Signal HD Spikers, overconfident daw kaya natalo ng Capital One. Bella Belen, napatawa na lamang at tanggal angas daw ng Signal kahit ang import nito ay di nakapalag. Ibibigay natin ang review ng mga games. Syempre ibibigay din po natin ang latest team standing. Ano-anong team na nga ba nangunguna? Syempre individual stats, sino-sino na nga bang player ang talagang posibleng makakuha ng award after ng conference na ito pagdating sa kanilang posisyon. Grabe. Syempre ibigay din natin ang game result kahapon at other PBL updates. Spikers Torf game result atin din ibigay. U16 Alas Pilipinas may laban ngayon kontra sa malakas na team na Japan. Ating bigyan ng konting preview ang magiging laban sa kanilang Asian Women's Youth U16 game. Trending din ngayon ang post na talaga namang pang Mama Mary itong atake ni Bella Belen na nagkakuha ng samot-saring reaksyon at komento sa social media at syempre other valuable updates. Kaya tapusin ang video para sa mga latest. And before that guys, please naman huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell for more valuable updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support at pa-subscribe. Game review muna tayo. Nanalo nga ang Capital One kontra sa Signal HD Spikers in 3 straight sets sa mga scores na 25-23, 25-23 at 25-21. Player of the game ay si Bella Belen na may 11 points. Well, pag-uusapan agad natin at bigyan ng konting review ang naging laban. Marami nga ng prediksyon na talagang matatalo ang Capital One kontra sa Signal kung pagbabasehan ang past games. Ngunit nagkamali, talagang bilog ang bola dahil nga panalo ang Capital One sa malakas din na Signal. Kahit malakas pumalo, ang import nila ay nabantay sarado. Grabe din pa rin ang import ng Capital One at sabayan pa ni Bella Belen naging player of the game. Kaya trending ngayon sa social media ang kanyang photo o picture na post mismo ng One Sports na umali ng samot-saring reaksyon at komento na talaga namang pinagpala daw si Belen kaya nanalo dahil sa kanyang postura. Anong sa inyo about dito guys? Back to review game tayo. Grabe din talaga ang Signal. Naglaro na si Gandler. Syempre samahan din ni Santos ngunit kinulang dahil tinalo lang sila in 3 straight sets. May mga times na kalamang na sana sila ngunit nahabol ang Capital One kaya naipanalo ang laro. Kaya congratulations, maya itignan natin ang kanilang standing. Review naman ang next game, Farm Fresh vs Chocomucho. Nanalo nga ang Farm Fresh sa loob ng 4 sets sa mga scores na 25-18, 25-13, 18-25 at 26-24. Player of the game ay si Ellie Rosso na may 27 points. Well, napakalaking sayang daw dahil hindi binabad ang import ng Chocomucho. May chance na silang manalo at i-extend ang laro sa 5th sets, ngunit talaga namang sa Farm Fresh talaga ang laro ngayon dahil alam naman natin prediction pa lamang ay talagang lamang na ang Farm Fresh at malakas talaga sila ngayong conference na ito dahil sa pagdagdag ng ilang players sa kanila, samahan pa ng kanilang import na very unstoppable. Well, maganda ang pinakitang laro ng Chocomucho kahit papano ay totally nakipagsabayan sila at hindi nagpahuli sa mga opensa at depensa ng Farm Fresh. Medyo nahirapan nga ang Chocomucho sa mga atake ng import ng Farm Fresh at ito ngang si Ces Molina. Ganoon pa man ay nanguna rin sa Chocomucho ang mga local players na kaya rin nila makipagsabayan kahit hindi masyadong babad ang kanilang import sa pamumuno ng kanilang main setter na si Dina Wong. Ngunit talagang kinulang at sayang talaga ng 4 sets kaya sanang ipa 5 sets ngunit hindi na pinayagan nito ngang Farm Fresh at tinapos na ang laro. Ganun pa man, overall ay talagang maganda ang kinalabasan ng laban kaya bawi na lamang sa susunod Chocomucho. Samantalang sa panghuling laban ng NXL vs PLDT, nanalo nga ang PLDT in 3 straight sets sa mga scores na
25-22, 25-21 at 25-20. Player of the game nila ay si Xavi Davison na may 19 points. Grabe din to. Alam naman natin na prediction pa lamang ay lamang na ang PLDT sa NX LED. Ngunit masasabi din natin na lumaban kahit papano ang NX LED dahil kung ikukumpara natin ang scores nila ngayon sa mga nakaraang laban nila ay talagang tambak sila. Grabe din ang import nila na sa panghuling mga laban ay talagang naghalimaw na. Kaya ngayon very effective din to laban sa PLDT. Ngunit sayang kulang lang dahil wala siyang kasabay o katulong na talagang umangat ng score dito nga sa NX LED. Gan pa man alam naman natin na may second chance pa para ilaban. Kaya naman pwede pang makabawi ang NX LED kung sakali malay natin makapasok sila sa susunod na round. Gan pa man napakalakas talaga ng PLDT ngayong conference. At sa mga nakaraang pang dalawang conference, kaya no doubt talagang mananalo sila kontra sa NX LED. Kaya ganun pa man kahit papano ay nakadikit ang scores ng NX LED, kaya congratulations pa rin. Bawi na lang sa mga susunod na game. Naibigay na nga natin ang game result at review ng game. Ngayon naman ay ibibigay natin kung sino nga ang latest mga top players o top 10 players sa kanilang posisyon na posibleng makakuha ng award after ng conference. Siyempre isusunod natin ang standings at schedule kaya tapusin ang video. Narito po. Sa best scorers ay nangunguna si Helen Martinez, De Beer, Squan, Baychenko, Robles, Van Sikel, Michem, Van der Wide at Davison. Best spikers nangunguna si De Beer, Baychenko, Helen, Tubo, Squan, Smith, Martinez, Michem, Davison, Belen. Sa best blockers naman nangunguna si Davison, Minor, Panaga, Madayag, Pablo, Martinez, Phillips, Tolinada, Baychenko at si Michem. Samantalang sa best servers nangunguna si Suyod, Asis, Van der Wide, Helen, Soltones, Cruz, Permintilla, Minor, Lalongisip at syempre si Sed Domingo hindi magpapahuli. Samantalang sa best diggers naunga si Ponce, Arado, Katindig, Belen, Hasarino, Katindig, Joliet, Erowa, Nyerba, Timpatura, Van Sikel. Sa best setters naman ay nangunguna si Mondoñedo, Robins Hardy, Alba Fajardo, Maraginot, Tulinada, Cayuna, Negrito, Tilentino, si Wong. At sa best receivers ay nangunguna si Ponce, Katindig, Joliet, Tibier, Baychenko, Erowa, Molina, Molde, Helen, Permintilla at si Van Sikel. Ayun ang posibleng makakuha ng award after ng conference, kaya good luck. Samantalang ito naman ang latest team standing as of now. Naunguna pa rin ang PLDT 4-1, Farm Fresh 4-1, Capital 1-2-2, Chocomucho 2-2, Signal 2-3, NX LED Chameleon 0-5. Samantalang sa Pool B naman naunguna ang Sauce Coffee 4-0, Creamline 3-2, Akari 3-1, Petrogas 3-2, Cherry Tigo 1-4 at Galleries 0-5. At dahil dyan narito naman ang latest game schedule na magaganap sa November 4, 2025 sa Mall of Asia Arena ang venue. Una magtatapatan sa Coffee Thunderbirds vs Akari Chargers 4pm at susunod naman ay ang 6:30pm labanan ng Solar Spikers, Capital One at Chocomucho Flying Titans. At ngayon naman itapik natin ang labas ng PVL volleyball updates. Sa Spikers Store po muna tayo. Game result, nanalo nga ang FEU sa loob ng 4 sets laban sa Hukbong Dagat, Pilipinas sa scores na 25-23, 25-16, 31-33 at 25-17. Player of the game nga ay si sa Avedra na may 22 points. Samantalang sa laban naman ng Spin Doctors kontra sa UST, nanalo nga ang Spin Doctors sa loob ng 4 sets mga scores na 26-24, 25-20, 22-25 at 25-20. Player of the game ay si Remark Betco na may 20 points. Samantalang sa laban naman ng Chris Cross kontra sa VNS ay nanalo ang Chris Cross sa loob ng 3 straight sets sa mga scores na 25-14, 25-15 at 25-21. Player of the game nga dito ay si Adrian Villados na may 20 excellent sets. At may laban ngayon sa Asian Women's U16 sa ABC, ang U16 Alas Pilipinas ngayong November 1, 2025 at narito po ang kanilang game schedule na ang kalaban nila ay ang Japan, November 1, 2025 at ang laban nga nila ay nagaganap o magaganap sa Jordan, kaya good luck Philippines!